Lumabas na naman ang bagong ebidensya na nagpapakita na kayang makipag-interoperate ni Ripple o si XRP sa sistema ng SWIFT. Isa pong post mula kay Smoke sa X ang nagbukas muli ng usapan matapos po niyang ibahagi ang bahagi ng opisyal na dokumento ng Ripple. Nandoon ang malinaw na detalye tungkol po sa Swift messaging interoperability at paggamit po ng ISO 222 PAX.008 standard. Kaya ang tanong po natin dito ay ano po ba ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng cross-border payments at ano ang implikasyon nito sa market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang ibig sabihin ng RippleNet Integration Model? Ayan, check po natin yung pinost dito ni Smoke at yan po yung document na kanyang ipinakita rito. Yan, ayon po sa dokumentasyon ng Ripple, mayroong integration module na nagsisilbing software layer para ikonekta ang internal system ng isang kumpanya papunta sa RippleNet. Sa feature list nito, malinaw na nakalagay po ang Swift Messaging Interoperability. Ibig sabihin, mula po sa simula ay inanticipate na ni Ripple ang pangangailangan ng mga bangko at institution para makapagsalita ng parehong lingwahe ang RippleNet at saka Swift. Kaya sa market impact, dahil dito nagiging mas attractive po sa XRP sa mga bangkong nakadepende pa rin sa Swift. Mas bumababa po ang resistance ng adoption dahil hindi na kailangang buwagin ang lumang sistema para lang magamit ang blockchain ni Ripple. Ngayon ay ano naman ang papel ng ISO 222 sa interoperability na ito? Si RippleNet ay naka-align po sa ISO 222 standard, particular po sa PAX.008 message type na ginagamit sa cross-border financial transactions. Dahil dito, tugma po ang data format ng RippleNet sa mga institusyong sumusunod. Yan, sumusunod na sa ISO standard. Sa market impact, dahil sa alignment na ito, bumababa po ang risk ng errors at nagiging seamless ang integration. Para sa mga bangko, mas mabilis silang makakapag-onboard kay XRP nang hindi po nasasakripisyo ang compatibility sa global financial networks. Posibleng magbigay ito ng dagdag na confidence sa mga institusyong nagdadalawang isip pa kung lilipat sa blockchain solutions. Ngayon ay partnership ba ito o simpleng compatibility lamang? Mahalagang linawin po natin na ang nakikita natin ay technical interoperability lamang at hindi direktang business partnership. Ang dokumento ng Ripple ay nagpapakita na kaya nilang makipag-ugnayan sa Swift messaging at saka ISO 222 standards, pero hindi ibig sabihin na may opisyal na kasunduan na si Ripple at ang Swift. Kaya sa market impact, kung iisipin po ng mga traders at investors, ang ganitong balita ay nagbibigay ng long-term optimism pero hindi natin dapat ituring bilang agarang trigger ng partnership-driven pump. Sa halip, ito po ay indikasyon na inihahanda ni Ripple ang kanyang sarili para sa mas malaking adoption. Ngayon ay ano naman ang praktikal na epekto nito sa mga bangko? Para sa mga bangko, napakahalaga ng ganitong compatibility. Una, nababawasan po ang onboarding friction dahil hindi po nila kailangan ng malaking pagbabago sa kanilang kasalukuyang sistema. Pangalawa, mas madali ang messaging translation na kadalasang nagiging hadlang sa cross-border payments. Pangatlo, nakakapagbigay ito ng flexibility para daang-daang lumipat sa blockchain settlement habang nananatili ang connection sa Swift rails. Kaya sa market impact, mas maraming bangko ang posibleng sumubok sa RippleNet dahil hindi ito disruptive. Ang mas malawak na adoption na ito ay pwede pong magbigay ng stable demand para kay XRP na maaaring umapekto sa kanyang presyo sa long term.
Yan bilang panghuli para po sa akin, malinaw na si Ripple ay may malalim na plano para makipagsabayan sa global finance. Ang kanyang disenyo na may SWIFT interoperability at saka ISO 222 alignment ay nagpapatunay na hindi lang siya basta bagong technology kundi isang sistema na kayang makihalo sa kasalukuyang financial infrastructure. Hindi ito nangangahulugang may opisyal na partnership ngayon pero nakikita natin na nilalatag po ni Ripple ang kanyang posisyon para sa mas malawak na paggamit sa hinaharap. Para sa mga traders at investors, ito po ay sinyalis ng long-term potential na XRP bilang tulay or bridge ng traditional at saka blockchain-based finance. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.